Biglang bumagsak ang malalaking tipak ng bato sa kotseng yan sa Taiwan. Mabilis na umatras ang sasakyang may dashcam habang patuloy na bumabagsak ang malalaking bato mula sa bundok. Wala pang ulat kung ligtas sa mga sakay ng kotseng nabagsakan. Nangyari yan sa kasagsagan ng magnitude 7.2 na lindol kahapon sa Taiwan. 10 na ang naitalang patay habang mahigit 1,000 ang sugatan. Nasa gitna ang lahat ng natrap sa mga gusali sa Hualien na napuruhan ng lindol. Gustong patawan ng Toll Regulatory Board ng penalty o parusa ang mga motoristang depektibo o kulang ang load ng RFID pero dumaraan pa rin sa mga expressway. Isa raw kasi yan sa mga nagpabigat ng traffic sa NLEX nitong Holy Week. May report si Sandra Aguinaldo. Sumakit ang ulo ng mga motorista sa haba ng traffic sa NLEX noong Miyerkules Santo. Humaba kasi ang pila sa tollways gaya sa Balintawak Toll Plaza. Pero hindi lang daw yan dahil sa dami ng sasakyang sabay-sabay bumiyahe palabas ng Metro Manila. Sa pulong ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa mga opisyal ng tollways, ipinaliwanag ng NLEX na nakaabala rin ang hindi bababa sa 10,000 sasakyang depektibo ang RFID stickers o walang load ang RFID. Meron naman sanang regulatory regime for us to be able to penalize those who enter the expressways without sufficient load or with a defectives. Kasi ngayon, wala. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, maglalabas ng kautusan para magpaskil ng signages na bawal pumasok sa tollways kung walang RFID load. Pag dilabag yan, pwedeng matikita ng motorista. Plano ring alisin ang mga boom barrier sa mga toll plaza at gawing cashless ang transaction simula sa Nobyembre. May mekanismo naman para masingil lahat ng dadaan doon at nag-upgrade na rin daw ng RFID stickers at readers ang NLEX at SLEX. We will implement sometime in June the cashless or contactless program. In July or thereafter, we will implement the interoperability phase 3, meaning we will have one account or one wallet with one RFID. Isa ring solusyon para mapaluwag ang mga expressway ang pagtatayo ng bagong infrastruktura. Ginagawa na namin yung kailangan para mabawasan yung mga ganitong problema sa mga tollways natin. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pag-asa na raw ang dapat manguna sa pagrekomenda ng class suspension kapag sobrang init ayon sa isang mambabatas. Ang sagot ng Pag-asa sa report ni Rafi Tima. Ang lokal na pamahalaan ng Malabon, Quezon City at Pasig, naglabas na ng kani-kanilang guidelines para sa pagsususpindi ng klase kapag matindi ang init. Tingin ni Congressman Eric Martinez ng Valenzuela, ito na ang new normal dahil sa global warming na epekto ng climate change. Panukala niya, pangunahan na ng Pag-asa ang pagbalangkas ng pulisiya at pagrerekomenda kung magsususpindi ng klase kung matindi ang init. Bukas dito ang Pag-asa pero baka hindi raw nila kayang magbigay ng eksaktong datos sa bawat bayan at syudad sa buong bansa. Limited ang stations ni Pag-asa. Hindi naman lahat ng municipalities ay meron sa Metro Manila. Meron lang tayong 2 stations. Mas maganda rin daw kung may kanya-kanyang instrumento ang mga munisipalidad para sila na mismo ang makapagdesisyon kung mataas ang heat index. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, hindi na dapat pilitin ng mga prinsipal na pumasok ang mga bata, lalo kapag nasa 40 degrees Celsius ang heat index. Sa Mayo 31 pa matatapos ang kasalukuyang school year. Kasalukuyang nagtatransition pabalik sa dating school year para makaiwas sa tag-init. Sa projection ng DepEd, sa school year 2026-2027 pa ito tuluyang maibabalik sa dati. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat sa susunod na school year, Abril at Mayo na ang bakasyon. Hindi raw baling mabawasan ang kanilang bakasyon basta ibigay lang ang tamang kompensasyon. Ang DepEd, ipinauubaya sa pamunuan ng paaralan ang pagdedesisyon kung magsususpindi ng in-person classes sa gitna ng matinding init. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. 16 na personalidad ang lumabas na may statistical chance na manalo sa pagkasenador kung ngayon gagawin ang 2025 elections base sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa Research. Pinapili ang respondents ng hanggang 12 pangalan mula sa listahan ng mga posibleng tumakbo sa eleksyon. 58.4% ang pumili kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo
Kasunod niya sina dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Ping Lacson, Senador Bato de la Rosa, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, Senadora Amy Marcos, dating Manila Mayor Isko Moreno, Senadora Pia Cayetano, Senador Francis Tolentino, Senador Lito Lapid, Dr. Willie Ong at DILG Secretary Benher Abalos. Ilan pang personalidad ang nasa listahan. Ginawa ang survey mula March 11 hanggang 14 sa 1,200 respondents, 18 taong gulang pataas. May margin of error ito na plus-minus 3%. Itinanggi ng Taekwondo coach na ipinabugbog na ospital ng babaeng yellow belter na ipinasparing sa isang black belter na lalaki. Wala akong intensyon na pabugbog ko yung bata. Expected na ho pagdating ko sa Taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan ko. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, sinabi niyang normal na magtapat sa practice sparring ang lalaki at babae kahit magkaiba ng belt. Itinanggi rin niya ang alegasyong nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng yellow belter. Di raw totoo na may gusto siya sa babae. Samantala, natanggap na ng Taekwondo o Philippine Taekwondo Association ang resulta ng investigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated sa nangyari. Hindi raw ito naiiba sa resulta ng sarili nilang pagsisiyasat. Sa pag-review nila sa mga video ng practice, wala raw silang nakitang indikasyon na sinadyang bugbugin ng yellow belter. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ukol dito. Sinagot ng China ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na huwag magpadala sa propaganda ng China na may gentleman's agreement umano sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, ang totoong propaganda trap ay ang pang-aakusa umano ng Pilipinas na nananakot ang China ng mga maliliit na bansa at di raw pagbanggit ng Pilipinas sa panghihimasok umano nito sa teritoryo ng China. Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Año, walang dokumentong magpapatunay na may kasunduang hindi magpapadala ang Pilipinas ng repair material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Tuguegarao City sa Cagayan at Katarman sa Northern Samar ngayong araw. Sa ganyan katinding init, posibleng dumugo ang inyong ilong o mag-nosebleed. Ang tip talk kung anong dapat gawin sa report ni Ian Cruz. Sa taas ng damang init sa Zamboanga City kahapon na nasa 42 degrees Celsius, dumugo ang ilong ng estudyanteng ito habang nagkaklase. Sabi ng isang doktor, karaniwan ng nosebleed kapag mainit ang panahon. Hypertension, nagkukos din. Sometimes it will cause nose bleeding, especially kung sobrang sudden increase ng blood pressure. Ayon sa Department of Health, nauuwi sa balingoy-ngoy o nosebleed ang pagputok ng maliit na ugat sa ilong. Bagamat nakakatakot tingnan, kalimitan daw sa pagdurugo ng ilong ay di mapanganib. Huwag magpanik at gawin ng first aid para riyan. Lagyan ng pressure ang ilong. Pressure lang. Tatakpan yung ilong, itataas ng konti para hindi magtuloy-tuloy yung pagdurugo. Nakatingala ka lang kung ilang minutes. Pwede natin lagyan dun ice sa ibabaw ng ilong. Para iwas nosebleed, huwag magbabad sa init. Iwasan lang masyadong maglaro sa labas. Direct sunlight, yung mga bata, syempre hindi natin maiwasan na naglalaro sa labas ng paaralan. Dalasan ang pag-inom ng tubig. Increase fluid intake, tapos the regular vitamins may help, and the usual water therapy lang ang kailangan para sa mga bata natin. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. April 10 o araw ng Eid al-Fitr o Feast of Ramadan, idineklarang regular holiday ng Malacanang. Bago yan, holiday rin ang April 9 o araw ng Kagitingan. Presyo ng mga dalatang mackerel, posibleng tumaas matapos suspindihin ng clearance sa pag-aangkat ng ilang isda. Pero sabi ng Department of Agriculture, pwedeng mag-angkat ng mackerel pero nakabase sa VAT sales nito.
Reblocking, isasagawa sa southbound at northbound bridge approach ng Rojas Boulevard flyover simula bukas hanggang katapusan ng Abril. Road repair sa northbound ng Rojas Boulevard, inaasahang matatapos sa Setyembre. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napaatras ang pickup na yan at tumama sa isa pang truck at sa sasakyang may kuha ng dashcam. Nangyari ang karambola sa Rosario, Batangas kaninang hapon. Ayon sa uploader, isang oil tanker ang nawalan daw ng preno at binangga ang mga kasalubong na sasakyan. Bahagyang nasaktan ng mga driver. May sarili ng version si Dennis Trillo sa trending cover ni Tom Rodriguez ng Versace On the Floor. Panoorin yan sa report ni Aubrey Carampel. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Hindi pinalampas ni Dennis Trillo ang kwelang TikTok video ni Tom Rodriguez. Oh, I love your dress, but you won't need it anymore. Sa version ni Dennis, naka-Minnie Mouse filter pa siya. Pagsakay niya yan sa malang Mickey Mouse ng pagkanta raw ni Tom. Pinag-uusapan na raw ni na Sparkle star Max Collins at Pancho Magno ang kanilang divorce. Because I'm an American citizen, I'll divorce. Is it in the process already? No, it's not active as of now, but soon. We already talked about it, so that's something we're working on. Kumusta naman kaya ang co-parenting setup nila sa anak na si Sky? We're great. It really works for us. It's been very healthy, and we're both happy, and our son is very happy. So really, it worked out for the best. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.